Ni Father Ado na yung ebanghelyo nung nakaraang linggo ay napakalakas ang paanyaya ng Panginoon dun 'no, na huwag matakot 'no, o do not be afraid 'no. Sinabi rin niya na ang salitang ito ay nabanggit ng 365 times, na nangangahulugang araw-araw raw tayo kinakausap ng Diyos na huwag matakot 'no. Ang takot raw ay mahalaga dahil raw ang takot ay parang warning na para bang huwag mong gawin ito dahil mapapahamak ka 'no. Ang taong may tao ang taong may takot ay normal na tao 'no, sapagkat ang taong walang takot ay baka may problema raw siya sa kanyang sarili 'no. Dahil hindi niya pinapahalagahan 'no ang kanyang buhay kasi wala siyang takot 'no. Ang takot o fear ay sinulat ng ating Diyos sa ating puso 'no, upang maging self-preservation. Kaya normal ang magkaroon ng takot. Meron din raw hindi totoong takot at itong takot na ito ay yung takot ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Ito raw ang sanhi ng mga depresyon at anxiety disorders 'no. Masyado raw nag-o-overthink at nag-iisip 'no, na ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Normal din raw sa kaniyang ano, asan na ako? Normal din raw na makaranas ng pag-uusig 'no, at pagdurusa ang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo dahil sa kaniyang pananampalataya. Sa kabila raw nitong mga mabibigat at dadalahin na ito, mahalaga mahalaga ang sinabi sa atin ng Panginoong Hesukristo na huwag kayong matakot 'no, na para daw bang kakaiba na kapag dinala mo ang iyong pananampalataya sa pampublikong lugar 'no, ibang-iba 'no. Kasi kapag 'pag nagdadala ka ng Bible, nagdadala ka nagro-rosary ka, nagsa-sign of the cross ka, parang iba daw 'no, sa pampublikong lugar 'no. Parang titignan ka na may panghihinala daw, sabi ni Father Ado 'no. Pero ito ay sinabi rin sa atin ng ating Panginoon na kamumuhuyan ka ng lahat, sapagkat ang mundo ay nasa kadiliman 'no, na para ikaw raw ay isang liwanag na maningning sa kanila na nakakasilaw 'no. Kadalasan na ang mga taong malalapit pa sa atin ang pumipigil sa pagsunod sa atin sa Diyos 'no. Sinasabi rin na nga na walang lihim ang hindi mabubunyag, sabi ni Father Ado. Sabi din sa Bible 'no, lahat tayo ay haharap din sa harapan ng Panginoong Diyos 'no, sabay-sabay tayo 'no, at ito raw ang yung sa universal judgment 'no. At doon malalantad ang nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo, at namumuhay sa katotohanan. Sinabi din ng iba ang katagang ang Diyos na ang bahala at ito raw ay totoo 'no. Tayo daw ay dumadaan sa kadiliman. Pero sa kadiliman na ito ay may sinasabi ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa sa kadiliman. Tayo ay kinakausap ng Diyos. Meron siyang ibinubulong, 'no? Kapag tayo ay binubulungan ng isang tao, tayo tayo daw ay may intimate na relation sa taong ito katulad ng Diyos na bumubulong sa atin. Yun lamang po, Sister Laces, 'no? Thank you so much, Jai. Natandaan ko pa yung last week po na sinabi po ni Father Ato, no? Yung mga klase ng takot natin, no? Na napaka-importante na maintindihan na ang takot, meron po yung kabutihan, pero kung sobra po yan, ibig sabihin kailangan po natin ah to trust in the Lord, no? So tayo po ngayon magpapatuloy po sa ating opening prayer at ang magdadasal po kasama natin ay si Daniela Heloso. Dania po, also from Our Lady of Fatima Bacol. Good evening, Dan. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ay ilagay natin ang ating presensya para sa panalangin nito. Sana Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Panginoong Yesus, gabayan at babayan niyo po kami at ang mga kasamahan naming wala pa rito, na naway ang lahat ng iyong salita at aral ay maipasok namin sa amin, hindi lang sa isipan, kundi pati sa aming mga puso. Gabayan at patnubayan niyo rin po ang mga taong
hindi makakaabot o makapanood, makakasama dito sa gabing ito dahil sila ay may kanya-kanyang mga lakad at importanteng kailangan gawin sa buhay. At pagpatuloy niyo pa po kaming bigyan ng lakas at katalinuhan na naway maipalaganap namin ang iyong salita. Ang lahat ng ito ay aming pinapanalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Danya. At tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating pananalangin. Hilingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ating pakinggan ang Ebanghelyo mula sa Ebanghelyo ni San Mateo na babasahin po ng ating kapatid John Lester Velez mula sa Archdiocese Shrine of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Good evening po, Les. Hello, good evening po. Naririnig po? Yes po, loud and clear. Sige po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito.
Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming salamat, Lester. At tayo po ngayon ay magpatuloy po sa ating pong pananalangin, sa ating pagninilay sa pamamagitan ng awitin. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang buong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang katulad kong masuwayin sa nais mo. Di mapansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Maraming salamat po sa ating mga kabataan. At ngayon tayo po ay makikinig ng buong atensyon at sa ating pong minamahal na direktor, si Father, wait lang.
Nak si Father, hindi pa si Father, ang mga sharers po muna. Si RG po, si Brother RG Mendoza po ang unang sharer. Gusto ko makinig si Father kasi. So ngayon tayo po ay magiginig po sa ating po mga sharers po. Ang unang sharer po ay ang ating coordinator ng mga kabataan, si Brother RG Mendoza. Good evening, RG. Good evening po. Naririnig po ako. Yes, G. Ito po. Good evening po. Hello po. Allow me to share a short reflection po about the gospel. Maybe one of the lines that I pondered upon sa gospel is the line, whoever does not take up his and whoever loses his life for my sake. We think of grace as something that is grand and can give us happiness and peace. Yung grasya ay laging nakikita maaari para sa mga bagay na hinihingi natin upang guminhawa ang buhay natin. Sino bang hindi gustong bumuti ang buhay? Pero ang grasya, sabi sa Ebanghelyo, ay nasa pagsunod sa Kanya. Comfort over choppy po. suffering. Okay. RG, medyo choppy po yung iyong... Hello po. Hello, Nawala po hello. ako. Yeah, medyo choppy lang po Ayan po. kanina. Okay. Okay po. Again, Ah, again. Sige po. Doon na po ako sa line na, and it's very tempting to seek comfort over suffering, to reserve rather than to give. But that is the cost of discipleship, love without the cost. In the words of St. Ignatius of Loyola, to give and not to count the cost, to labor and not to seek reward, save that of knowing that I am doing your will. Siguro ang masashare ko lang po na personal experience ngayong para sa gospel po na ito ay yung kasalukuyan ko pong nararanasan during this time. Siguro may share lang po akong secret kahit naka-live po tayo. Teacher na po ako sa isang Catholic school sa Arkham ES. Yung ano ko lang po, yung na pinupasukan ko po ay masyadong malayo po sa bahay po namin. Nanggagaling po ako lagi ng Makati at lagi pong ang biyahe ko po ay papunta na halos ng Caloocan banda. Nasa dulo na po siya ng Maynila. At araw-araw po akong gumigising ng alas 3:30 para lang mahabol yung tren para hindi na po makipagsiksikan. At kailangan ko pa maunahan ng bata kasi bawal mauna ang mga bata kaysa sa teacher. Simula po ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy na po ang trabaho. Nito pong nakaraang Lunes, nagsimula na po yung mga lessons po namin. Nagsimula na po kami mag-ikutan at hindi ko po namamalayan na parang hindi na po pala ako nakakakain. Ang tanging pahinga na lamang po ay yung paggamit ng banyo at yung minsang pag-upo. Pero dito ko po nakikita yung sinasabi ni Jesus na magbigay ng sarili kaysa ingatan ito. Baliwala ang isang buhay kung hindi siya nagagamit. Ang buhay ay nakikita ko lamang kung ito ay nabibigay sa tama at kung ito naman ay sa ikaluluwalhati ng Diyos. So yun lamang po para po sa akin. Marami pong salamat. Thank you, RG. Visit us sometime. Malapit ka naman.
So, ngayon tayo po ay makikinig po sa ating pong ikalawang sharer po, si Brother Erzel Bartolome. Good evening, Zel. Hello po, good evening po sa inyo. Audible po ako. Yes, Zel. Okay po. 2 weeks ago, mayroon kaming catechesis about yan, no? Na yan yung gospel. And nakita ko yung sarili ko sa gospel na ito na hindi ako yung tao na nagmamahal sa Diyos. Nagmamahal ako dun sa seguridad na binibigay niya, sa biyaya na binibigay niya sa akin, no? At ayun, yung seguridad, mas minamahal ko yon, yung mga biyaya na binibigay niya sa akin, mas minamahal ko yon. Nakita ko yung sarili ko na hindi ako Kristiyano, kundi isang pagano na mas imbis na yung Diyos ang mahalin ko, yung binibigay niya sa akin. At ayun, dumaan ako, at dahil dito dumaan ako sa mga anxiety, no, na paano yung bukas ko, na dapat graduate na po ako ngayon, no. Masyado kong minahal tong na future ko, no, na dapat gantong edad mayaman na ako, dapat gantong edad may stable job na ako, pero hindi. Dahil sa pagmamahal na ito, sa seguridad ko, no, na sa pagmamahal na ito, binaba ako ng Diyos. Yung mga iniisip ko nung na ganito, ganyan, hindi niya binigay sa akin. Kasi nakalimutan ko yung salitang pagtitiwala sa kanya, no, na hindi ko to makukuha ng sarili kong lakas, kundi sa kanyang biyaya. At dapat na sa kanya ako magmahal, hindi dun sa mga material na bagay na binibigay niya sa akin. At dito naman sa krus na dapat nating pasinin, na sinasabi dito sa Ebanghelyo, share ko po yung mission natin nung Sabado sa ospital. Sa totoo lang po, takot ako dun sa mga tubo sa hospital, yung mga nakasaksak. Tapos may aparato pa, may mga machine. Takot po ako dun, ayokong tumingin. Pero ito yung mission eh. Kabigat sa akin kasi krus yan eh. Nakikita ko, binigyan ako ng espiritu ng Diyos na ipamahagi yung salita niya, na takot ako dun eh. At the same time, nakakaawa yung mga pasyente kasi nakarating kami sa mga may comatose. Yung iba wala pang mga bantay. Nakita ko sa kanila yung krus na binibigay ni Kristo, no, na oo, walang kasiguraduhan na gagaling sila. Maaring bukas wala na sila. Pero salamat sa Diyos kasi pinadala nila tayo, no, na para magbigay ng konsolasyon sa kanila, na iparamdam yung pagmamahal ng Diyos sa kanila kahit nasa gitna sila ng kanilang krisis, sa kanilang mga krus. At dito ko nakita yung pagmamahal din sa akin ng Diyos. Nakita ko yung sarili ko dun sa mga pasyente rin na iyon, na ako, malakas ako, nakakalakad ako, nakakapagsalita ako, nakakakita ako, nakakapagtrabaho ko. Pero itong mga taong ito is sobrang pa yung pag-asa nila, no, na nakarating sa hospital. Hindi makadilat, hindi makapagsalita. Pero may Diyos silang inaasahan. May Diyos na nagmamahal sa kanila. At doon malapit yung Diyos. Doon ko nakikita na malapit ang Diyos. At salamat sa misyon na ito, at sa akin ay tumama yung mga salita na ipinahayag ko. Dahil yung mga ipinadam din sa akin na niyayakap ako ng Diyos doon sa mga salita na iyon. Sa mga krus ko sa buhay.
Hindi ako iniiwan ng Diyos. At yung krus ay yun lamang po. Thank you, Ersel and RG. Ngayon, ang challenge natin ay yung internet natin. Pero salamat sa Diyos na pakinggan po natin yung dalawang sharers natin. Ngayon, ito na. Si Father Ado for real. Kasi kanina excited si Sister po, Father. Thank you very much sa ating mga kabataan na punong-puno ng zeal o yung pag-aalab sa salita ng Diyos. Maraming salamat din sa mga kapatid natin, kaisa natin dito sa Zoom, ganun din sa Facebook Live. At itong ebanghelyo natin ay sa darating na linggo, nasa 13 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ang ebanghelyo pong ito ay mula kay San Mateo chapter 10 verse 37 to 42. Pero sa linggo ng gabi, ang mga misang ipagdiriwang na ay yung dakilang kapistahan ni San Pedro at ni San Pablo. Pero pinili po natin na pagnilayan itong ebanghelyong ito para makita natin yung continuation o yung continuity dahil nakaugnay ito sa ebanghelyo ng mga nakaraang linggo, patungkol sa cost of discipleship, yung paanyaya ni Jesucristong sumunod sa kanya at ano ba yung mga hinihingi, At kasama sa mga konsekwensya ng pagsunod kay Jesucristo ay mga pag-uusig, Kaya nga 'di ba nung isang linggo, sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Dahil totoo, maraming mga Kristiyano, lalo na ng unang 3 siglo, ang talagang nakitilang buhay dahil sa pagsunod sa Panginoon, Ngunit sabi ni Jesucristo, huwag kayong matakot, Mamatay man yung kaluluwa, pero mamatay man yung katawan, ngunit buhay ang pananampalataya at kaluluwa. At itong ebanghelyong ito ay ayun din po ang konteksto. Kaya nga, kung isipin natin, bakit kaya para bang pinagbabawal ng Panginoon yung pagmamahal sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga asawa, sa mga kabiyak? Pinagbabawal ba ito? At ito ay madalas mabigyan ng maling interpretasyon, Ngunit ang konteksto nga nito ay kapag pumasok si Jesucristo sa isang pamilya, totoong magkakaroon ng pagbahabahagi. Kaya nga, kung papanik tayo ng kaunti doon sa mga unang verses, bago itong verse 37, makikita natin doon ng sinabi na ng Panginoon, na huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng espada o ng tabak, hindi kapayapaan. Sabi niya, naparito ako upang paglaban-labanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Ito ang konteksto nito, mga kapatid, Totoo, sabi ni Jesucristo, hindi ako dumating dito para magdala ng kapayapaan. Dahil dalawang uri ang kapayapaan. Naalala ninyo sa John chapter 14, sinabi ni Jesucristo, ang kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo, hindi yung kapayapaang ibinibigay ng mundo. Dalawang uri ng kapayapaan. Kapayapaan na galing kay Jesucristo, sa gitna ng mga bagyo sa buhay, mayroong kapayapaan ng isang taong may pananampalataya. Ano naman yung kapayapaang binibigay ng mundo? Yung kapayapaang binibigay ng mundo ay yung mananahimik na lang ako para walang gulo. Huwag mo akong pakialaman, hindi kita papakialaman. At ito yung pinapaliwanag dito ng ebanghelyo, na hindi dumarating si Jesucristo para magbigay ng makamundo o makalupang kapayapaan sa tahanan, sa pamilya. Kasi maraming pamilya, alam naman natin na buo, sama-sama sa isang bubong, ngunit walang pakialaman. Nagkakamali na at nagkakasala na yung isang miyembro ng pamilya, wala man lang nagsasabi na mali ang ginagawa mo. At ito'y nakakalungkot na sitwasyon. Bakit kaya hindi nagsasalita ng katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa kamalian, tungkol sa anong tama? Kasi nga, huwag mo akong pakialaman, hindi rin kita papakialaman. Basta tahimik tayo. Happy-happy ang lahat, masaya ang lahat. Buo yung pamilya. Pero ang kapayapaan, yung katahimikan na naroon sa kanila ay maling kapayapaan dahil ito'y kapayapaan na makalupa o makasanlibutan. Kaya nga, ang pagdating ni Jesucristo sa isang tahanan ay katulad ng tabak.
Kapag merong isang tao na totoong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, mayayanig ang pamilya. O dahil ang isang taong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, magsasabi siya ng totoo. Itutuwid niya yung pagkakamali ng may pag-ibig. At ayaw ito ng maraming pamilya, no? Kahit na noong unang panahon ng mga Kristiyano, no, nagkakagulo sila, no? Marami ngang nangyari noon, no, na kapag naging Kristiyano yung isang anak o yung isang ama, yung nagsusuplong pa sa kanila ay yung kanilang mga kasambahay. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, maglalaban-laban talaga. No, dahil hindi pwedeng magsama sa isang bubong ang liwanag at ang dilim. Kapag merong isang taong naliwanagan ng Panginoong Jesucristo, yung mga nasa dilim para bang naiistorbo sila. No? No, kaya nga, sabi ng Panginoong Jesucristo, ngunit ito yung paraan. No? Kung susunod ka sa akin, hantahin mo na ito. Mangyayari na ito. Uusigin ka maging ng iyong mga kasambahay. No? At tayo, kahit tayo sa maliliit na paraan, nararanasan natin ito. Marami sa atin naglilingkod sa simbahan, di ba? Minsan yung mga kamag-anak mo, pamilya mo, kaibigan mo, di ba? Minsan parang nagseselos na, nagtatampo na. No? Ang tawag nga sa'yo, father, tawag sa'yo, sister. Baka lumampas ka sa langit, di ba? Sabi nila. Pero dahil nga nayayanig sila sa liwanag ng buhay ng sumusunod sa Panginoon. Kaya nga, ayaw man natin o hindi, kapag totoong dinesisyon natin sumunod sa Panginoong Jesucristo, maapektuhan yung pamilya. No? Kaya nga, ito na yung konteksto ng ating ebanghelyo. Sabi rito, no? Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At mahalaga ito, no? Dahil sinabi sa 10 utos na igalang ang ama at ina. Pero yung igalang ang ama at ina, tandaan natin mga kapatid, ay ika-4 na utos. Bago yung ika-4 na utos, merong unang utos. Ito yung pagmamahal sa Diyos. No? Kaya nga, sinamarize ito ng Panginoong Jesucristo, mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong lakas at ng buo mong kaluluwa. Saka pa lang yung pangalawa, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa kasulatan, ang pagmamahal ay dapat unang-una ay para sa Diyos. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ka mas mataas yung pagmamahal mo sa iyong mga magulang kaysa sa pagmamahal mo sa Diyos, no, merong problema. May katanungan na pwedeng mangyari. Dahil kapag ka may inilagay ka ng higit sa Diyos, ayun ang ginagawa mong Diyos. No? Kaya nga pwedeng maging idolatry ang mga magulang o yung mga mahal sa buhay kapag mas minahal natin sila kaysa sa Panginoon. No? At ito ay normal na nangyayari. Actually, nakikita natin ito. No? Maraming tao, halimbawa, may magsisimba ng araw ng linggo lang, may mga gawain sa simbahan. Pero bandang huli, kailangang may reunion o may dinner yung family o may lakad. No? Nagdadalawang nahahati yung puso ng mga mananampalataya. No? Kapag hindi ko sumama sa pamilya ko, mamimiss ko yung lakad, mamimiss ko sila kung magsisimba ako. Ngayon, kung hindi ko magsisimba, kasama ko sa pamilya ko, no, maaaring maging maligaya ako, pero doon na merong problema. No, dahil inilagay natin sa una yung pamilya kaysa sa Diyos. No? At ito'y nagiging Diyos-Diyosan. No? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, no, hindi maaaring maging alagad ko kapag ka inuuna mo yung pag-ibig mo sa mga magulang. Actually, ang totoo nga, kapag ka minahal natin unang-una ang Diyos, magiging tama at banal yung pag-ibig natin sa ating pamilya. Tandaan natin yun. Kapag inuna natin ang ating mga mahal sa buhay kaysa sa Diyos, maling pag-ibig yun. Ngunit kapag inibig natin ng Diyos at yung pag-ibig natin sa Diyos, kay Jesucristo na naranasan natin, ay dumaloy sa ating mga magulang, ayun yung tamang pag-ibig. Anong ibig kong sabihin? Sabi ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan, yung the new commandment. Love one another as I have loved you. Kaya nga kailangan natin unang-unang ibigin ng Diyos dahil inibig tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi ni Jesucristo, as I have loved you. Anong ibig sabihin nun? Paano ba tayo minahal ng Panginoon? Minahal ba tayo ng Panginoon nung kamahal-mahal tayo? Ito yung second reading, no, nung 2 Sundays ago, no? Second reading sa Romans chapter 5. Sabi ron ni San Pablo sa Romans chapter 5, nung tayo ay mga kaaway pa ng Diyos, nung tayo ay mga makasalanan pa,
minahal na tayo ni Jesucristo at ibinigay ang kanyang buhay sa atin. Ang ibig sabihin, minahal tayo ni Jesucristo sa kabila ng ating mga pagkakamali, kahinaan, kadiliman. At kapag ito yung una nating naranasan at minahal natin ng Diyos dahil minamahal niya tayo kung sino tayo, magiging tama yung pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay. Dahil ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, ay hindi rin mga perpekto. Marami rin silang kahinaan, kamalian, maging kasalanan. Magiging tama yung pagmamahal natin sa kanila kung una nating minahal ang Panginoon dahil minahal tayo ng Panginoon. At itong ganitong uri ng pag-ibig na walang kondisyon ay dadaloy sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon, kapag inuna nating mahalin ang ating mga mahal sa buhay higit sa Diyos, no? Maling pag-ibig. Bakit? Kasi nga ito yung sinasabi natin kaninang nagmamahal ka dahil may makukuha ka. Kasi ang totoong pagmamahal ay yung wala ka nang makukuha ay nagmamahal ka pa rin. Ang maling pagmamahal sa tahanan ay mamahalin kita, iintindihin kita. Basta intindihin mo rin ako. No? Lalo na kapag may nagbibigay ng financial support, no? O kaya may bumibili ng mga gamit, dito na mahirap magsalita ng totoo. No? Kahit nagkakamali na sila, mahirap na magsalita ng totoo. No? Kaya nga, mali yung pag-ibig. Nagiging Diyos-Diyosan itong ganitong uri ng pag-ibig. Kaya nga, mas matindi pa yung sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kung babasahin natin yung sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Luke chapter 14, verses 26 to 27, hindi niya sinabing, ang umiibig sa kanyang ama at ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sinabi ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Lucas, sabi ron, anyone who comes to me without hating father, mother, wife, children, brothers, sisters, yes, and his own life too, cannot be my disciple. Ang ginamit na salita talaga ay hate, kamuhian. Ngayon, hindi ibig sabihin dito ni Jesucristo na awayin mo yung mga magulang mo, yung kapatid mo. Hindi, no? Ang ibig sabihin dito, kamuhian mo yung ganitong uri ng maling pag-ibig. Dahil itong ganitong uri ng pag-ibig ang pumipigil para maging disipulo ni Jesucristo o sa madaling salita, makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang sinasabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, kamuhian yung ganitong maling uri ng pag-ibig na nahadlangan yung pagsunod natin sa Panginoon. No? Kaya nga kung titignan natin, ito na yung pinaliwanag. No? Ang hindi pumapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. No? Sapagkat, ano ba ang ibig sabihin ng krus? Ang ibig sabihin ng krus, no, sabi nga ni San Pablo, merong nga nagtanong sa akin, Father, ba't kayong mga Katoliko, meron kayong krus? Karumal-dumal yung pagdurusa ng Diyos diyan. Bakit yun pinagninilayan araw-araw yung paghihirap, pagdurusa? Sabi ko, hindi yan ang totoong kahulugan kung bakit nagkukrus ang mga Katoliko, ba't may mga krus sa bahay namin. Sapagkat sa krus, hindi namin nakikita yung Diyos na nagdusa, nahirapan. Ang nakikita namin ay yung Diyos na umibig at nagmahal. Kaya nga, sinasabi rito, ang sino mang hindi magpasa ng kanyang krus, ang ibig sabihin na magpasa ng kanyang krus ay yung sumunod kay Jesucristo na may ganoong uri ng pag-ibig, ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Ang ibig sabihin, si Jesucristo ay ibinigay niya yung kanyang sarili, iniwan niya yung kanyang ama sa langit. No, biruin mo, siya yung unang nag-iwan para makapasok sa kalooban ng kanyang ama. No, meron pang isang bahagi, no, na nangangaral siya sa isang bahay, may nagsabi, yung iyong ina at iyong mga pinsan nandoon sa labas. Anong sabi ni Jesucristo? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Ang nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Ang ibig bang sabihin nun, galit siya sa kanyang mga kamag-anak, galit siya kay Maria? Hindi. Dahil si Jesucristo ay dumarating para bumuo ng isang bagong tahanan, bagong pamilya. Ito yung tinatawag na spiritual family. Isang pamilya na nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. No? Kaya nga napakaganda. No, kapag sabi nga, magkakaroon talaga ng kaguluhan sa una, no, kapag merong isang
miyembro ng pamilya ang sumusunod na at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pero maganda rin, no, na yung ating mga kasama sa bahay, yung ating mga magulang, ating mga kapatid, mga apo, mga anak, no, sila ang una nating pagpahayagan, no? 'Di ba kasi palagi tayong lumalabas, no? Nag-mission nga tayo doon sa San Roque, pumunta tayo sa mga bahay, sa mga iskinita. Nung isang linggo nag-mission sa ospital. Pero ngayon, mahalaga rin na padatingin yung salita ng Diyos sa loob ng tahanan. Ngayon, ano ba'y nakakapigil sa atin na magsalita sa loob ng tahanan, no? Dahil nahihiya tayo, baka pagtawanan tayo. O kaya nga ito yung kahulugan ng sinabi ni Jesucristo, ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kapag ayaw nating magsalita, pine-preserve natin yung buhay natin, pine-preserve natin yung mukha natin, ayaw natin mapahiya, ayaw nating ilantad yung ating pananampalataya. Pero habang pinagtatanggol mo yung buhay mo, mas lalong nawawala iyon. Sabi ng Panginoon, ngunit kung nawawalan ka ng buhay, kasi yung pagpapahayag, pagsasalita ng katotohanan, mawawalan ka talaga ng buhay. Ang ibig sabihin, mapapahiya ka, mawawalan ka ng kaibigan, baka mawalan ka ng allowance, no? Pagka yung kapatid mo, yung magulang mo ang sinabihan mo ng totoo, mawawalan ka ng buhay. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, pero matatagpuan mo ito. Tayo rin mga nasa biblical apostolate, di ba? Nawawalan tayo ng buhay minsan, di ba? Dahil maraming ginagawain, no? Minsan galit na sa atin yung pamilya natin, no? Doon ka na nga tumira sa simbahan, sabi sa atin, di ba? No? Doon ka na kay Father, doon ka matulog kay Father. Na nawawalan tayo ng buhay, pero nakakatagpo ka ng buhay. Ito yung mga gabi na umuuwi ka na punong ganap na ganap, no? Pagod ka, no? Pero napakalalim ng kapayapaan, no? Kaya nga, napakaganda na itong ebanghelyong ito at pagkatapos nito may gantimpala, no? Ano yung gantimpala? Yung gantimpala ay sa mga tatanggap, no? Alam ninyo, mga kapatid, yung mga ginagawa nating pagmimisyon sa mga tao doon sa San Roque, nakita ko yon sa ospital, no? Itong mga taong ito, maaring hindi sila nakakapagbasa ng Biblia. Pero nung dumating tayo ron, sapat na yon. Lalo na ipinahayag natin na mahal sila ng Diyos, sapat na yon. Ayun na yung buong Biblia, yung pagpunta natin sa kanila. Kaya sabi rito, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Yung ating pagmimisyon, ang totoo, hindi tayo sinugo ng ministry natin. Sinugo tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan ng simbahan. At yung tinanggap nila ay hindi tayo. Ang tinanggap nila ay ang Diyos mismo. At ang gawain natin, sabi rito, ang tumanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Sino ba yung propeta? Yung propeta, ito yung nagsasabi ng mga mensahe ng Diyos, no, sa lumang tipan. Pero ngayon, tayo lahat ay propeta, di ba? Nung nabinyagan tayo, nakikibahagi na tayo sa pagiging hari, pagiging pari, at pagiging propeta ng Panginoong Jesucristo. At yung pagiging propeta, ito yung ipapahiram mo yung labi mo, ipapahiram mo yung katawan mo, no, para dalhin yung mensahe ng Diyos. No? At ito yung ginagawa natin. Actually, in biblical apostolate, it is a prophetic mission. No? At itong mga propeta, binibigyan nila ng interpretasyon ng kalangitan yung buhay ng tao. No? Kaya nga sana mas dumami pa yung ating mga house-to-house visitation. Marami ng parokya nag-house-to-house visitation. Tandaan ninyo, no? Naalala ko yung sinabi ni Jesucristo ron sa mga alagad niyang nag-mission. Tuwan-tuwa sila sa pagbalik nila. Sabi nila, sumuko yung dyablo, gumaling yung mga may sakit. Sabi ni Jesucristo, huwag kayong matuwa roon. Matuwa kayo dahil nakasulat ang inyong mga pangalan sa langit. No, kaya ngayon nag-mission sa San Roque, saka nag-mission sa ospital. No? Nakasulat yung pangalan natin sa langit, biruin mo. Huwag kayong mag-alala yung mga hindi nakasama sa mission. Marami pa tayong mission na gagawin. O kaya pwede kayong mag-mission sa mga parokya ninyo, no? Para naka-reserve na yung pangalan nyo sa langit. No? Sabi rito ng Panginoon, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. At minsan sa mission natin, ako naranasan ko to, di ba? Kinuwento ko sa inyo nung 2 weeks ago, nag-mission ako sa Bulacan, walang dala-dala, naglalakad sa init.
100,000 steps yung nalakad ko sa 5 days. Pagod na pagod ako. Pero no, may mga taong kapag kinausap mo, pinahayag mo yung salita ng Diyos, no, nagbibigay ng tubig lang at nasa Biblia yun. No, nasa Biblia yun, tumanggap sila ng gantimpala. No? Dahil alam niyo sa bayang Israel, disyerto yun at napakainit doon, no? Lalo na panahon ngayon, no? Panahon ng June, July, August hanggang September, napakainit sa disyerto, no? At kapag itong mga apostol na ito naglalakad ng walang dala-dala, no? Mabigyan man ng isang basong tubig, no? No, yung mission nila ay magpapatuloy. Yung pagpapahayag ng mabuting balita ay magpapatuloy, no? At itong baso ng tubig ay sa iba't ibang paraan, no? Meron tayong mga sponsors, meron tayong mga benefactors, no? May mga tumutulong sa atin, no? Ito yung mga baso ng tubig. No, at bandang huli, papasalamatan natin sila pero yung gantimpala nila ay nasa langit. Kaya nga mga kapatid, no? Para bang itong mga ebanghelyo sa mga linggo na ito ay inaanyayahan tayo na paigtingin, no? Pag-alabin, maunawaan natin yung ating misyon, no? Yung kahulugan at yung bunga, no? Kapag dinadala natin ang mabuting balita, ang salita ng Diyos sa buhay ng maraming tao, no? Okay, sige, salamat sister, mga kapatid, no? Pwede na siguro tayong magtaas ng ating mga panalangin. Sa bawat panalangin ng ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pwede pong mag-unmute yung mga magtataas ng panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Nawa po ang aming pong pagmamahal sa iyo ay lagi pong mauuna, hindi po yung ibang mga pagmamahal o maling pagmamahal. Panginoon, ipinapanalangin po namin na lahat ng mga tao na humihingi ng panalangin, lalo-lalo ng mga may sakit na binisita po namin, ang mga nag-aalaga sa kanila, mga nagbabantay sa kanila. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tulong ng iyong mahal na ina, ang Birhen Maria. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Hesus, patuloy niyo po kaming gawaran ng karunungan, kalakasan, katapangan at kapayapaan na ipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat, sa aming paghahatid ng mabuting balita, kagaya po ng nabanggit sa amin ngayong gabi, may mga kahaharapin kaming mga pagsubok. Subalit, lahat po ng ito'y kukunin lang po namin, Panginoon, sa iyo. Ang lahat ng magpapatatag sa amin sa misyon na ito. Pinapanalangin ko rin, Panginoon, ang patuloy ng nakapayapaan ng mundo. Matigil na po ang labanan ng bawat bansa at magkaroon po ng tunay na kapayapaan sa puso ng bawat isa, lalo't higit sa mga lider ng iba't ibang bansa. Ang lahat po ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ni Yesus, sa aming Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sabi ni Sister Litz Berte, no, sa Facebook Live, pagalingin niyo po ang brother ko sa kanyang sakit. Panalangin po natin ang kapatid ni Sister Litz Berte. Panginoon, dinggin mo kami. Ngayon ay taas natin ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga nakatago sa ating mga kalooban sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin,
Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Ngayon po tayo ay magpapagiging ng mga announcement, sister. Yes po. Do you still have our previous announcements? Well, tapos na po yung ating mission. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat ng mga sumama po sa atin na nag-apostolate po sa ating pong sa hospital, na San Lazaro Hospital. Especially din po kay Father Raul, kay Ate Regina, kay Ma'am Vicky po ng San Lazaro Hospital. Maraming salamat po din sa kanila, sa ganon din po sa staff po ng Chapel of San Lazaro, kay Kuya Noel at kay Nanay Juliet. At ngayon po, ang ating po susunod po na gawain na sa ngayon, inayahan po namin ang bawat isa sa atin para sa ating entry program sa July 18 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Arzobispado, 4th floor po, Arzobispado de Manila, dyan po sa may Intramuros. Ang entry program ay ang unang-unang ating ginagawa para makaroon ng Bible apostolate sa mga parokya, pero ang mga gusto pong sariwain ang inyong po mga formation na bilang pong isang Bible apostolate, especially po ang ating pong mission bilang pong isang tagapagdala, tagapagpahayag ng salita ng Diyos, ay most welcome. Ini-invite po namin na pre-registration po tayo. Meron na po tayo magbibigay po ng link po ni Tere, at kung gusto nyo po din maipadala po namin ng sulat sa inyong mga parish priest, sabihin nyo na lang po sa amin para meron po kayong kopya ng sulat. Meron din po kami mga magdadala po dahil po na cancel po yung retreat na recollection ng mga pari last 2 Tuesdays ago. We were not able to give them the letter in physical po or yung hard copy, pero nagpapadala na po kami yung mga soft copy sa email po ng parish office. Alam po namin na minsan hindi po na-check po ng email, kaya meron po mga ipapadala po namin sa pamagitan ng ating mga Bible coordinator sa mga vicariate at sa mga vicar forains po. So yun po, para meron po kayong mga detalye, may post po tayo sa mga susunod na mga araw para meron po tayong yung pre-registration po doon. So the capacity of the place is 200. So sana punuin natin ang 4th floor po, especially po sa mga parokya na alam nyo na gusto po nila magkaroon ng Bible apostolate. Pwede nyo po silang puntahan, itap po ninyo ang parish priest kung kilala nyo, etc. No? So yun po ang ating pong susunod na gawain, at ganun din po sa August 7 to 9 ang ating pong annual Biblical Retreat po sa St. Michael Retreat House sa Antipolo City. So we are inviting all of you po na makikisama po sa ating pong annual retreat. Ang ating pong resource speaker o ang ating retreat master po ay walang iba kundi si Most Reverend Bishop Broderick Papilio ng Apostolic Vicariate ng Taytay, Palawan. So sana po kayong lahat ay maitabi po ng at least 3K para sa ating pong board and lodging, at see you po sa August 7 to 9. And alam nyo po yung iba mga activities, ang mga kailangan po din ng Biblia para sa inyong mission, ang kailangan din po ng polo shirt ng ating pong official uniform. In-contact nyo po si Ate Tere o ganon din po si Ate Lani. Yun lang po, Father. Baka meron po kayong madadagdagan. Meron na pong mga bagong parokya, no, na nag-confirm na para sa entry program po natin, no. Kung meron pa pong mga ibang parokya na interesado, no, na nagsabi sa inyo, pakisabi po merong entry program para makapagsimula na rin sila ng Ministry on Biblical Apostolate sa mga parishes, no. Sige po, maraming salamat sa ating gabi ngayon. Nagpahinga tayo sa salita ng Diyos, pero malinaw, no, na ang salita ng Diyos kapag isinabuhay natin ay isang hamon din, no.
Ibig sabihin, hindi siya bedo process, hindi siya matamis na asukal. No? Merong mga pag-uusig kung paano si Jesucristo ang ating Panginoon ay dumanas ng pag-uusig, no, na reject, no, tinanggihan. Wag na po tayong magtampo, manibago kapag nararanasan natin yung kasama po yun ng pagsunod sa Panginoon. Pero kapag nararanasan natin yon, isang bagay lang yung mahalaga, no? May kapayapaan tayo sa ating puso. Okay, sige po, tanggapin natin ang pagbabasbas. No? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Palain rin. kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay Amen. ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Good evening. Good evening po. Salamat po sa mga kabataan. Rated by the CCA. Fuckers. I'm gonna hang a nigger from the coconut tree. Fuckers.